Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Usapan din po natin, ito po, si Secretary Larry Gadon nagbigay po ng mungkahi na isama po ang mga political changes sa Chacha, no? Yan ang sinasabi natin na sabi na ang kanilang babaguhin ay economic lamang. Pero ngayon po, nabibisto natin, no, na wala pong makakapigil sa Kongreso once na nagsimula yan Chacha na yan. Kaya wag po tayong papadala sa mga sinasabi nila. Ito po, si Secretary Larry Gadon, may picture po siya rito. Ayan. Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Yeah. Okay, ito po ang April 1, 2024. Binigay niya po kay Juan Miguel Zubiri at kay Honorable Ferdinand Martin Romualdez. Suggestions on constitutional amendments. Political po to. Kasama po sa mga suggestion ni Attorney Gadon, no? Iminumungkahi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Papa pala eh. Ang ganda pala ng pinamumunuan mo, Gadon, Papa. Sa Kongreso na isali sa pag-amyenda ang political provisions ng konstitusyon. Political, ha? Okay. Kabilang sa isinusulong ni Gadon ang isang parliamentary form of government. So kung parliamentary po, pamumunuan na tayo ng Prime Minister. May chance na. Sino may chance na Prime Minister? Yung mga pinuno ng mga congressman, magkakaroon na ng chance na maging pinuno ng bayan. Kahit 0.5% lang. Inihirit din na kalihim ang term extension. Kita nyo, term extension ng mga miyembro ng Kamara. Kamara talaga. At lokal na opisyal na 6 na taon. Gagawin na kayong 6 na taon. At pagdaragdag din ng bilang na senador mula 24, gustong gawin 48. Ang tanong, hindi po ba paulit-ulit, no, na sinasabi ng mga proponent niyan na kami ay economic provision lang ang gagalawin namin? Ito po patunay, no? Una, si Gadon, ano bang kinalaman ng opisina mo diyan, Gadon? Ang opisina mo, Papa eh. Poverty Alleviation, Presidential Advisor. Paano? Pag-iisipan mo dapat paano ma-alleviate yung poverty. Gusto mo baguhin yung political ng konstitusyon, no? Dahil ba sa hindi mananalong presidente? Dahil 0.5% pwedeng maging prime minister? Ang nakakatakot po nito, kahit na ano po pong sabihin nila na economic lang kami, wala na pong makakapigil sa Kongreso once na nagsimula sila na magbago ng provision. Sino po makakapigil? Miski po sa presidente. Ano po sabihin ng presidente? Akala ko ba kasunduan natin? Economic provision lang babaguhin nyo. Sasabihin lang ng Kongreso, Mr. President, we have 3 branches of government. Igalang nyo naman kami. Hindi namin kayo pinakakikialaman kung paano patakbuhin ng bansa. Pero igalang nyo kami dito sa pagbabago ng konstitusyon dahil trabaho namin to. Wala po tayong magagawa. Hindi na natin sila mapipigilan. Yan yung problema, no? Kaya inaayawan kayo ng 88%. Kaya ayaw sa Chacha ng mamamayan kasi alam na kung gaano kayo magtrabaho, no? Iba yung sinasabi nyo, iba yung nangyayari. Maging matalas po tayo kasi gagawa sila ng paraan. Sa kasalukuyan, imposible po silang manalo ng presidente. Yung ibang ang supporter nila pipiliin na si Tulfo kaysa kay Sara. Kawawa naman yung sinusuportahan nyo. Ganun talaga simple lang yan Kayang-kaya pong bumaliktad na mga yan. Teka muna, tignan nyo, yung mga vlogger ba nakakampi ng Pangulo ngayon? Binabanatan ba si Tulfo? Aralin nyo lang Baka naman hindi binabanatan si Tulfo. Ang daling bumaliktad na mga yan.
Yan yung problema. Pag ang inasahan nyo na magtatanggol sa inyo ay dating supporter ni Duterte na bumaliktad sa inyo. Mas gusto ko pa yung dating supporter ni Duterte hanggang ngayon. Supporter pa rin ng mga Duterte kahit na anong mangyari sa channel nila. Nakakabilib pa yun kasi may mga prinsipyo. Yan pong mga dating supporter ni Duterte at bumibira ngayon kay Duterte. Aba, paano pag hindi na kay Pangulo? Supporter niya mga kasi pag once na ginagawa na nila, normalidad na yan. Eto po, sa pag-grandstanding mo, gusto niyang imbestigahan. Senate President Zubiri, no? Alam mo, Senate President, minority yan eh. Siya nasusunod kung sino gusto niyang imbestigahan. Yan po yung danger, no? Kaya palpak to si Zubiri bilang Senate President. Minority, merong hinahawakan na chairman siya ng isang committee. Ngayon ko lang po narinig na yung isang minority ay chairman ng isang committee. Sa panahon mo lang. Kaya nga kayo majority, di ba? Nagtataka lang ako. Ganyan talaga ang tendency. Kung bibigyan mo yung minority ng kanyang committee, kaya nga kami minority dahil konti lang yung naniniwala sa amin. Gagamitin namin. Kaya, Zubiri, hindi ko alam, ang tagal mo ng senador eh. Di ba? Kaya nga sila minority, tanggap na ng lahat ng tao na hindi sila bibigyan ng pagiging committee chairperson. Kasi nasa minority sila eh. Kung minority sila, ibig sabihin, konti lang sila, dalawa lang sila. Di ba? Gagamitin nila, kung bibigyan mo sila ng committee chairmanship, anong tendency gawin yan? Gagawin niya lahat para mag-grandstanding. Nakita mo? Yan ginagawa ngayon eh. Anong uri ng Senate President? Hindi simpleng-simple. Binibigyan mo ng kapangyarihan yung minority para mag-grandstanding. hindi ko ayaw pa paloob sa majority, di ba? Yun nga yun yung may kahinaan din talaga eh. Opinion ko lang to ha, hindi ko sinasabing mahina ka. Ikaw nagpapatunay niya bilang Senate President. Hindi ko maintindihan eh. Yan talaga. Kung ako minority, anong gagawin ko? Magpapalakas kami. Mahina kami. Yun po ang ibig sabihin ng minority. Mahina sila. Gagamitin nila, kung binigyan mo ng chairmanship, maya't maya nga mag-iimbestiga yan. Kasi magpapasikat eh. Mahina talaga. Kaya po hindi binibigyan ng chairmanship yung mga minority. Dahil hindi mo siya bibigyan ng chance para mag-shine. Ngayon lang po ako nakarinig na minority mayroong chairmanship. Anyways, nariyan na yan. Ito na naman. Gustong imbestigahan, sino naman? Yung gentleman's agreement. Sinabi na ni sinabi na. Ano yung imbestigahan mo? Anong agreement yung imbestigahan mo? Ano po ang sabi ni Panelo? Magpakita kayo na resibo na may gentleman's agreement sa pagitan ni PRRD at saka ng China. Wala ka pang hindi, yung Senate President mismo ang mahina. Nagkataon lang na yung minority hindi oposisyon. Yung minority kakampi nyo rin. Halimbawa po, halimbawa nung panahon ng minority talagang kalaban ng pamahalaan, bibigyan mo ng chairmanship? Natali. Okay. Tignan po natin. Ano sinabi ni Panelo ngayon? Maglabas kayo ng ebidensya. Kayo muna maglabas. Imbestigahan mo na kagad. Hindi mo pa nga alam kung totoong may agreement. Di po ba? Yung ginawa mo kay Kibuloy na imbestiga, walang silbi. Nag-aaksaya ka ng pera. Lalo na to. Walang akusasyon kay Duterte. Ikaw na nag-aakusa. Ikaw pa mag-imbestiga. Ano mangyayari sa investigasyon mo? Sinagad mo na, Risa Ontiveros. May nakaligtaan ako eh. At maganda po, nabasa ko to kay Sas Rogando. Minsan to si Sas, kapanipaniwala din. Maraming si Sas na exaggeration. Pero dito po naniniwala. Kasi sinerch ko eh. Ang sabi ni Sas, eto muna, sabi ni Panelo, maglabas kayo ng ebidensya, resibo, na mayroon ng gentleman's agreement. Biruin nyo yun. Iimbestigahan nyo na, hindi nyo pa nga napapatunayan na meron. Parang ano iimbestigahan nyo? Meron daw? Sabi daw?
Ang alam kong iniimbestigahan yung mga tunay. Hello Garci. Merong Hello Garci tape, lumalaganap. Ito po lumalaganap po. PDEA report ni PDEA yung pinakita ni Maharlika. Bakit hindi walang may balak sa inyong imbestigahan yan? Yan laganap yan, may papeles, may agreement. Gentleman's agreement. Asan? Ang patunay na meron. Tinanggal ba yung ayungin? Hindi wala yun. Tinanggal ba yung barko sa ayungin? Ano ipoprove nyo? Hindi nyo pa nga napoprove na may agreement. No? Paratang kasi mga kaibigan no? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.